Isa pong mapagpalang panonood sa inyong lahat, mga ginigiliw na mga kaibigan at mga kapatid. Welcome ko po kayo sa ating ginagawang pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. Purihin ang kanyang pangalan sapagkat tayo po ay magsisimula ng isang panibagong pag-aaral ngayong quarter na ito. I hope and pray na kayo po ay nasa maayos na kalagayan. Napakarami pong mga sakuna, mga kalamidad na hinaharap ng iba't ibang lugar ng ating bansa at maging sa iba't ibang mga dako. And I hope and pray na patuloy tayong nangahawak sa ating Panginoong Diyos. Tunay nga po na walang ibang paraan at walang ibang pangalan na ating matatawagan kundi ang ating Panginoong Diyos. Sana po ay nasa maayos kayong kalagayan at nawa po maging inspirasyon sa inyo ang pag-aaralan po natin ngayon because we are starting a new series. Kung nakaraan po, we talk about Exodus, the book na it's emphasizing
the character of God, nag-e-emphasize po sa kabutihan, pagmamahal ng ating Panginoong Diyos, at nakita natin how relevant it is maging sa buhay natin ngayon. At ngayon naman, ang pag-uusapan po natin walang iba kundi ang aklat ng Joshua. Nawa po ay makinabang kayo at mabless po kayo dahil ang pag-uusapan natin sa unang topic natin, napakaganda, recipe for success. Samahan niyo po ako sa ating gagawing pag-aaral na ito. Ako po si Pastor John Alexis Mercado at patuloy po kayong sumusubaybay sa paglilingkod na ipinagkakalob po sa inyo ng 3 Points Ministries. At ito rin naman ay napapanood po natin sa Hope Channel. Maraming salamat sa ating Panginoong Diyos sa pagkakataong ipinagkakalob sa ating patuloy para magawa po natin ang ganitong uri ng mga pag-aaral. Maraming salamat po sa lahat po ng mga nagpe-pray, nagsusupport, kung kaya naman ang gawain po natin ay nagpapatuloy. Maraming salamat po sa mga nagbubukas ng kanilang mga tahanan. Kung kaya naman ang inyong lingkod nakakapunta kung saan-saan. And in the coming weeks, ganun na naman po, your servant will be going to different places. And I'm very excited to meet many of you in person. And maraming salamat po at hindi po ito magiging posible kung hindi po dahil sa biyaya at pagmamahal ng ating Panginoong Diyos. Maraming salamat po at nawa po patuloy po na magawa natin ang ganitong uri na mga pag-aaral dahil ito pong mga ganitong pag-aaral ay tunay naman na nakaka-bless hindi lamang po sa inyo kundi lalong-lalo po sa akin na nag-aaral. Ano po? Dahil tuwing pinag-aaralan ko talagang I'm so blessed, I am so inspired. Ang dami ko pong natututunan myself dito po sa mga ginagawa nating pag-aaral. And I'm inviting you to please share the video para po nang sa ganun, marami pong makinabang. Kung nanonood kayo sa television, pakishare po ninyo, pakibalitan nyo yung ganitong oras. Kung kayo naman ay nasa radyo, sabihin nyo rin, ganitong oras, ganitong panahon. Kung nasa social media naman kayo, i-click nyo yung share button po dyan para po nang sa ganun ay ma-share at makinabang po yung mga kaibigan, mga mahal sa buhay, i-share nyo sa timeline ninyo. And by God's grace, hopefully, ito po ay maging pagpapala po sa kanilang lahat. Okay? At again, as an introduction po no, dito po sa aklat ng Joshua, titingnan natin syempre yung lessons of faith from this book. At alam po ninyo, itong book of Joshua is somehow like a book of second chances. At mas lalo pa nating ididiin yan dito po sa pag-aaral nating ito. Ngunit bago po ang lahat, sama-sama po tayong yumuko para sa isang panalangin. Ama po naming Diyos, dakila't makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa pagkakataong ipinagkaloob niyo po sa amin upang mag-aral ng inyong mga salita. Nawa pong lahat ng mga ito ay maging inspirasyon at pagpapala sa bawat isa sa amin. Panginoon, marami po kaming mga hinaharap na mga problema at mga pagsubok, ngunit salamat po at alam namin kasama po namin kayo at hindi nyo kami pababayaan. Salamat din po at bibigyan nyo po kami ng katalinuhan upang nang sa ganon ang lahat ng aming mga mapag-aaralan at mapapakinggan ay magiging kapakinabangan sa aming buhay. Maraming salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Isang magandang umaga, tanghali, hapon, or gabi. Pinagpala po tayo ng ating Panginoong Diyos dahil magkakasama na naman tayo na mag-aaral ng Kanyang salita. Muli po maraming salamat sa pagtangkilik ng ating pag-aaral. At nabanggit ko po ang pag-uusapan natin sa buong quarter na ito, Lessons of Faith from Joshua. At ang topic natin ngayon is Recipe for Success. Hindi ba't talaga namang marami sa atin, we want to be successful in life. Marami sa atin ay gustong ma-reach yung achievement, and especially in this world, iba yung measurement of success. Dito sa mundong ginagalawan natin ngayon, ang measurement of success ay more on achieving something.
Aside from achieving something, acquiring something. Na pag meron ka ng mga bagay na ito, you are considered successful. Halimbawa, di ba? Kapag meron ka ng mga latest na cellphone, latest na sasakyan, o ikaw ay mataas ang posisyon, somehow this is how the world describes yung tinatawag po nating success. Pero dito po sa pag-uusapan natin ngayon, titingnan po natin what is the Lord trying to tell us? What is the message for us? At ano ang recipe para nang sa ganun ay tunay na matamo natin ang success sa buhay na ito? O di ba lahat naman talaga? Kayo po, mga ginigilo na mga kaibigan, mga kapatid, kung tatanungin kayo, gusto nyo ba maging successful? For sure, you want to be successful. But what's the recipe for success? Naalala ko nung ako'y nagpapastor pa sa Maynila, meron akong lecture niya na the 3 C's of success. Di ba? At marami ka mapapakinggan ng mga lectures about being successful. But in here, titingnan po natin mula sa salita ng Diyos, ano ang recipe? Ano ang ingredients para tunay na masabi natin we are successful in this life? Not as the world sees it, but as God sees it. At ang memory text natin, Joshua 1:7. Only be strong and very courageous, that you may observe to do according to all the law which Moses my servant commanded you. Do not turn from it to the right or to the left, that you may prosper wherever you go. Ayan sabi that you may prosper wherever you go. Most of the time, we want that last part. Gusto natin yung part na that you may prosper. Kahit saan ka magpunta, you will be prosperous. Whatever you do, you will be prosperous. Pero may sinabi po dito na may dapat tayong gawin upang nang sa ganon, tayo ay tunay na maging prosperous and successful in this life. Ayan, sinabi dyan, be strong and courageous. Huwag kang turn right or turn left. Talagang straight lang sa ating Panginoong Diyos. At alam po ninyo, dito po sa ating pag-uusapan ngayon, makikita po natin na ang context po nito ay pinapakita ng malinaw sa Joshua chapter 1 verse 1. Ang sabi po ay ganito, after the death of Moses, the servant of the Lord said to Joshua, son of Nun, Moses' assistant. Ayan So, dito po, makikita po natin that the context shows that it is after the death of Moses. And Moses was considered to be a great leader. Si Moses po ay kinonsider na siya ay talagang people look up to him. How he managed to lead these Israelites, these rebel people, itong mga matitigas ang ulong taong ito, how he led them from Egypt going near the promised land. At of course, God is the ultimate leader, but Moses was God's instrument para po nang sa ganun mangyari ang mga bagay na ito. And now, Moses died. Moses is dead. And Joshua was called to take over. At kung kayo po ang nasa posisyon ni Joshua, tatanggapin nyo ba yung responsibility? Hindi ba? Napakahirap. Naalala ko, one time there was an election happening, namimili sila ng bagong magiging leader sa isang church o sa isang kumpanya o kung saan man yan. Ang nangyari po, yung mga napipili pag minsan, ang sasabihin nila, ito po, sa experience lang po, sasabihin ng iba, I don't think I'll be able to match or even go above what the previous president did. And sometimes yung iba sa kanila will decline. Some of them will receive the challenge, will take the challenge, and by God's grace, they will accept it and move forward. Pero yung iba, hindi nila sasabihin nila, naku, mahirap, di ko kayang pantayan yan, hindi ko ganito, ganyan. Kaya, na-imagine ko si Joshua, mga kapatid, mga kaibigan, na siya ay tinatawagan ng ating Panginoong Diyos. At alam niya kung gaano kahirap yung sitwasyon, alam niya kung gaano kabigat, alam niya kung gaano kareklamador yung mga tao. Although this is a new generation that he will be leading. Kasi bakit po, anong nangyari yung mga sa panahon ni Moses, yun yung talagang lumaki doon sa Ehipto na talagang sila yung mga puro reklamo at wala nang ibang alam gawin kundi talagang maghanap ng mali, maghanap ng mga kulang. Although in here, these are new generations. New generation, mga bago.
At anong nangyari mga kapatid ko, mga kaibigan? By God's grace, Joshua was called, and by God's grace, he was ready to take the challenge. At ang pangako ng ating Panginoong Diyos sa kanya, sa Joshua 1:3 ay ganito, "Every place that the sole of your foot will tread upon, I have given to you, just as I promised to Moses." Ayan na, ang pangako ng ating Panginoong Diyos ay ibibigay. Well, in reality, ang ganda po nito kasi pag pinag-usapan pong mabuti, itong mga wordings po dito, later on, mas i-discuss natin. Pero ang point, sabi niya, ibibigay ng Diyos at kung paanong ako ay kasama ni Moses, ay sasamahan din kita. So, now, there's a new leader, Joshua, na itinatayo ng ating Panginoong Diyos as a replacement for Moses, and the promise is, saan ka man magpunta, I will be with you. At alam nyo, ito yung katuparan din ng pangako ng ating Panginoong Diyos. Sa Deuteronomy 18 verse 15 na ang sabi po, "The Lord your God will raise up for you a prophet like me." Sabi ni Moses sa mga Israelita, "From among you, from your brothers, it is him you shall listen." Magtatayo ang ating Panginoong Diyos. And isang magandang leksyon dito, it is the leader. It is God who calls the leader. It is God who will raise up a leader, a prophet among us. And by God's grace, si Joshua po yung napili dito. At alam po ninyo, in the book of Joshua, makikita pa rin po natin that it is going to be dominated pa rin ng pangalan ni Moses na nagpapakita ng matinding influence ni Moses sa bayan ng Diyos. At hindi lang sa bayan ng Diyos, in the history of Israelites. At dito po, mababasa po natin, though dead, Moses still dominates the first chapter. His name is mentioned 10 times. Joshua's only 4. Moses is called the servant of the Lord, while Joshua is referred as Moses' assistant. It will take a lifetime of faithful service and obedience for Joshua to receive the title servant of the Lord in Joshua 24 verse 29. Kumbaga, all throughout, he's living in the shadows of Moses, and all throughout his service and his ministry, yun pa rin na magiging, si Joshua, yan yung assistant ni Moses. Yan yung minentor ni ganito. But later on, he will also receive the title or itong tawag sa kanya na the title servant of the Lord. Napakaganda. Kaya po, again, this is the context. Ayan, medyo mahaba itong introduction natin ngayon dahil this is the beginning of our study. So, again, the death of Moses, we can see the setting, the context. Tinawag po si Joshua, pinangakuan ng Diyos that the Lord will be with Joshua. At hindi lang po yun, dito po makikita po natin that there's a clear distinction of Moses, the servant of the Lord, and Joshua, the assistant of Moses, and later on, he will be called servant of the Lord. At pagtitingnan po natin yung structure ng aklat ng Joshua. Sa chapter 1, ay inilay down na po yung structure ng aklat na ito. Sa Joshua 1:2-9, it refers to the crossing, going to the promised land. In Joshua 1:10-11, we see the conquering. In Joshua 1:12-15, the dividing of the land, and Joshua 1:16-18 will be serving by obedience to the law. At dito po, itong apat na ito, na nakita natin sa chapter 1, it will dominate the whole idea, the whole concept of the book of Joshua ng tuloy-tuloy. Gusto kong basahin ito. God's initiatives expressed by the three verbs, cross, take, divide, receive a proper answer in the people's obedience which derives from the final initiative which is service. Sila'y maglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Kaya, as I've said po kanina, sa chapter 1, nilay down yung magiging structure, yung content ng buong aklat ng Joshua. Ito po, how it is divided. Yung crossing is Joshua chapter 1 until chapter 5 verse 12. Yung taking or conquering is Joshua 5:13-12-24. Yung dividing of the land is Joshua 13:1-21:45. And then yung life of service is Joshua 22
hanggang chapter 24. Okay? So, ang galing. So, ito po, makikita po ninyo, ito yung tinatawag po natin na literary structure of writing. Napakasarap pag-aralan po niyan. Alam nyo, nung ako po yung nag-aaral pa ng theology sa college, isa yan sa mga gustong-gusto ko, yung nadidiscover mo na in looking at the literary structure, mas maiintindihan ano yung intention ng author. Kasi minsan po, di ba, nisip natin na, ito, siguro, ito ay merong ibang pinupunto dito. But when you look at the literary structure, in reality, it's talking about the same thing, the same principle. So, we see the setting, we see the structure of the text. Now, let me share with you, based on my reflections, 3 points na nawa po maging madaling paraan para maunawaan, maging madaling paraan para maalala, maging madaling paraan para po nang sa ganon ay mas marami pong makinabang at mabless. At kung meron po kayong ibang napulot na leksyon o aral, pwede nyo pong isulat or pwede nyo rin pong isulat o i-comment dyan po sa comment box sa mga nanonood sa social media para mas marami pong makinabang pag nabasa po nila yung mga isi-share po ninyo. So again, 3 points po, and I challenge you to study the Bible, read the Bible, pag-usapan at pag-aralan nyo pong mabuti dahil sa pagbabasa ng banal na kasulatan, mas lalo po nating makikilala ang ating Panginoong Diyos. Okay, simulan po natin sa chapter, nagsimula na nga tayo kanina. Dito lang po sa 3 points natin, simulan natin yung 3 points natin. Number 1, again, ang topic natin, recipe for success. I've laid down the setting, I've laid down the structure. Now, let's look at our 3 points. Recipe for success. At ang linagay ko po dito, number 1, in order for us to be successful, just like Joshua, being called. Imagine nyo yung challenge. Napakahirap. Alam niya yung challenge, alam niya yung haharapin niya. Hindi madali. Witness siya kung paanong na-stress si Moses. Witness siya kung paanong naghirap si Moses. Witness siya kung paanong si Moses ay talagang nakita niyang uminit ang ulo dahil sa bayan ng Diyos. And now, he's the one taking the helm of leadership. And ano pong recipe para maging successful? Number 1, the secret is we need to always invite the presence of the Lord. Ang sabi po sa Joshua chapter 1, babasahin po natin sa verse 2 to 3. Moses, my servant, is dead. Now therefore arise, go over this Jordan, you and all these people, into the land that I am giving to them, to the people of Israel. Every place that the sole of your foot will tread upon, I have given to you just as I promised to Moses. Ayan So sabi niya, just as I promised to Moses. So dito po, again, pinapakilala, sinasabi, patay na si Moses, pero ikaw ang aking tinatawag. At ang sabi niya, ito yung aking ibibigay sa iyo. At meron pong dalawang interesting na words dito na yung concept of giving. Yung first part do sa verse 2 na to the land that I am giving them. The first form, yung form na ginamit po sa Hebrew, expresses the process of giving the land. Ibibigay pa lang yung lupain. Pero pagdating po doon sa verse 3, chapter 1 verse 3, every place that the sole of your foot will tread upon, I have given to you. Itong form na to, this form is called the prophetic perfect. And that's because what He promises in His Word is an assured fact that can be trusted as present reality. Kumbaga, yung umpisa sabi, ibibigay ko sa iyo, pero pagdating doon sa chapter 3, kumbaga parang nga dating naibigay na. Nandun na. Kaya ang tawag prophetic perfect. Dahil pinangako ng ating Panginoong Diyos, ito ay mangyayari. In the presence of God, ay walang imposible. At alam nyo, ang ganda po nito kasi makikita po natin, the book of Joshua will be dominated by the idea, by the concept that it is God who gives success. And that can only happen when we know that God is with us. Amen? Ang Diyos ang nagbibigay ng tagumpay. Ang Diyos ang nagbibigay
ng kasaganahan. Ang Diyos ang nagbibigay ng lakas. Ang Diyos ang magbibigay ng lupain. Ang Diyos ang magbibigay ng solusyon. Ang Diyos ang bahala sa bawat isa sa atin. Amen? So, ang aklat ng Joshua, nagpapakita that the success of the Israelites depends sa presensya ng ating Panginoong Diyos sa kanila. When they recognize the presence of God, nakasama nila ang ating Panginoong Diyos, just in the same way that we have emphasized the presence of God in the book of Exodus during the time of Moses, the same, sa umpisa pa lang ng aklat ng Joshua, ipinapahayag na at pinapakita para maging matagumpay, kailangan kasama natin ang ating Panginoong Diyos. Amen? Kaya nga po lagi natin sinasabi, lagi natin pinag-aaralan. Sa tuwing pag-uusapan ang mga masalimuot o hindi lamang yun, mga pagsubok, mga bagay na dapat nating gawin, ang laging sasabihin ng ating Panginoong Diyos, sa anumang karanasan, sa anumang ating ginagawa, I will be with you. Yun ang greatest assurance natin. Nakasama natin ang ating Panginoong Diyos. So, again, it's recognizing the presence of God. It's recognizing that it is God who will give us success. Kaya po, sa buong Joshua po yan. Dominated by the idea, hindi lang sa book of Joshua, sa buong, especially in this concept of acquiring the land, it is God who gives. Ano mang tagumpay na inyo pong gustong makuha. Ayan, minsan napapalalim yung Tagalog natin, tapos minsan napapamali na. Saan ka gusto nating palalimin, Pero point, ano bang gusto nating makuha na tagumpay sa buhay? Ang paraan ay kilalanin natin ng Diyos ang pinagmumulan nito. Kaya nga po, malinaw yan sa banal na kasulatan. Maging ang lakas natin, galing sa Diyos. Ang katalinuhan natin, galing sa ating Panginoong Diyos. Ang kakayanan natin, galing sa ating Panginoong Diyos. Everything comes from Him. Kaya tingnan nyo po, babasahin natin ng tuloy, sa Joshua 1:5. No man shall be able to stand before you all the days of your life. Just as I was with Moses, so I will be with you. I will not leave you or forsake you. Amen? Grabe. And of course, as I've said a while ago, nakita ni Joshua kung paano na-depress, na-stress, na-prostrate, nagalit itong si Moses. But at the same time, nakita rin ni Joshua kung paanong si Moses ay ginabayan, sinamahan at binago ng ating Panginoong Diyos. At alam niyo mga kapatid, in my many years of serving as a pastor, especially po nung nag-uumpisa pa lang ako, may mga tao po ako talagang kinilala na sila yung mga, they have been really serving the Lord, they really love the Lord, and in the long run, nakita ko po mga kapatid, alam niyo yung kita mo how the Lord is working in the life of that person. Kita mo yung pagbabagong nangyayari. Kita mo yung dedication sa gawain. Kita mo na ang intention is always to give the glory and praise to our Lord and God. And alam mo yun, pag ito po mga taong ito, na mga talagang aking mga kinukonsider na mentor, tuwing akin silang kinakausap, I am always empowered. I'm always recharged. Kasi nakita ko po kung paano ang Panginoon ay kasama nila. Nakita ko po kung paanong sila ay mula doon sa journey na umpisa at hanggang ngayon, how the Lord is leading and guiding them, yung mga principles na pinangahawakan nila sa buhay. Alam niyo mga kapatid, I am a witness. And every time I see, I remember, I am empowered kasi bakit po? Ang ating Panginoong Diyos na sinamahan at ginabayan sila is the same God who will guide me and protect me and lead me and help me fulfill the mission that He has entrusted in my shoulder. So, ganun din po, nakita ni Joshua ang lahat ng mga ito, nakita niya. And I believe, hindi na nakita ni Joshua yung init ng ulo ni Moses. Nakita niya, pero hindi na niya finocus
yung init ng ulo. Hindi niya finokus yung mga panahon na depressed, na stress. Ang na-focus na kay Joshua, I believe, is how the Lord has been with Moses. Na kahit sa kakulangan ni Moses, kahit sa kahinaan ni Moses, kasama pa rin at hindi pinabayaan ng ating Panginoong Diyos. And that is what I've seen, mga kapatid, as I've said. You know, yung mga mentors, yung mga talagang kinikilala ko na mga tao na minahal ng ating Panginoong Diyos at naglingkod ng kanilang buong puso. Alam yun, lahat tayo may pagkakamali, lahat tayo may pagkukulang. But you don't focus on that. You focus on how the Lord is growing the person. At ang sabi natin, Panginoong Diyos, I will not leave you or forsake you. Minsan ba pakiramdam nyo, nag-iisa kayo? Pakiramdam ninyo, wala kayong kasama? The Lord's promise is that in order for us to be successful, we need to recognize that He is with us. Lalo na po sa panahong ito, no? Maraming mga nangyayaring mga sakuna, maraming mga bagay na hindi magagandang nararanasan tayo sa buhay. I hope and pray that we will remember that we are never alone. God is with us. Even the very name of Jesus, Emmanuel, means God with us. At nung ang ating Panginoon Kristo ay nagbigay ng Great Commission sa mga disipulo, sa atin, ang sabi sa Matthew 28:20, teaching them to observe all that I have commanded you, and behold, I am with you always to the end of the age. God will be with us up to the end of the age. Maaring sa panahon natin ngayon, tinitingnan po natin ng mundo natin pasama ng pasama, pagulo ng pagulo. Tingnan po ninyo, sa paligid na lang ninyo, lindol, bagyo, korupsyon, marami pang mga hindi magagandang mga karamdaman ang lumalabas. Mga bagay na hindi natin maunawaan, mga bagay na hindi natin maintindihan. But the Lord's promise is, let's continue fulfilling what He called us to do. Why? Because He will be with us up to the end of the age. Sa panahong ito, don't ever think that you can be successful without the Lord, without God's presence in your life. Because this is the recipe for success, to recognize that it's only through the presence of God. It's only when we know that He is with us that we can be successful. Amen? Parang mga bata, di ba? Kapag tayo ay hirap, anong ginagawa po natin? We call our parents to help us. Tulungan tayo, ma-resolve ito, magawa ito, maayos ito. Ganon din, mga kapatid, when we know that He is with us, we know that we have access to the one who has no limits. We have access to the one who has no failures. We have access to the one who has unlimited power. And because of that, by God's grace, we can fulfill the mission entrusted to us. Praise the Lord! Amen! So, number one, mga kapatid, na recipe for success, we are being reminded in the very first chapter, we need His presence. I hope and pray every day we are inviting Him sa ating mga buhay. I hope that every day we are praying that we will be aware of the presence of God in our lives. Because only then, masasabi natin that we can be successful in this life. So, God is laying down the foundation for Joshua. The only way for you to be successful, the only way para nang sa ganun, ikaw ay manatiling magawa mo yung mission na pinapagawa ko sa iyo, kilalanin mo at alalahanin mong kasama mo ako. Ba? Parang yung bata one time, lalaro siya. Tapos, natakpan yung laruan niya ng napakabigat na gamit. Tininay niya, tinulak niya, tinaas niya, hindi niya mabuhat. Sabi niya sa daddy niya, iyak siya. Sabi niya, Dad, di ko talaga kaya, Dad. Ginawa ko ng lahat. Sabi ng daddy niya, hindi mo pa ginawa lahat. Hindi, Dad, ginawa ko na lahat. Tinulak ko na, kumuha na ako ng mga items at marami pang iba.
Sabi ng daddy niya, hindi mo pa ginawa lahat, anak. Sabi niya, hindi dad, ginawa ko na talaga lahat. Tapos sabi ng dad niya, hindi mo pa ginawa lahat. Hindi mo pa ako tinawag para tulungan ka. Di ba? Ang ganda. Pero alam niyo, maganda sa ating Panginoong Diyos. Maraming pagkakataon. Hindi mo na kailangang, maraming pagkakataon ng ating Panginoong Diyos. Hindi mo pa hinihingi ang tulong niya. Handa na siyang tumulong sa iyo. But it's only when you open your heart, when we open our hearts, when we recognize His presence before us, that's the only time na mas lalo nating madarama at mas lalo nating makikita how He has been leading and guiding and protecting us all throughout our lives. So the first letter P, recipe for success, is to always remember that it's only in the presence of the Lord that we can be successful. In His presence, He gives us what we need. Just as how He's giving the land to the Israelites, He's giving us the strength. He's giving us the wisdom. He's giving us the solution sa anumang hinaharap natin sa buhay. Now, let's go to the second letter P. In order for us to be successful in this life, number one, be reminded of God's presence. Number two, we need to always listen to God's prescription. Okay? God's prescription. Kumbaga, pag riniseta ng doktor, anong gagawin mo? Susundin mo. Kasi bakit mo susundin yung reseta ng doktor? Kasi alam mo na yung reseta ng doktor, yun ang makakatulong para nang sa ganun, ikaw ay maging healthy. O, di ba? Ano yung reseta ng Diyos kay Joshua? Ang sabi ng Diyos, be strong and courageous, for you shall cause these people to inherit the land that I swore to their fathers to give them. Only be strong and very courageous, being careful to do according to all the law that Moses my servant commanded you. Do not turn from it to the right hand or to the left, that you may have good success wherever you go. Okay, ang sabi ng ating Panginoong Diyos, ang prescription niya kay Joshua, be strong and courageous. Maging malakas ka, maging matapang ka in the Lord. Be strong and courageous. Kasi bakit? Again, the Lord will be with you, the Lord will be with us. At sabi niya nga, yung ibibigay ko. Kasi bakit? Alam ng Diyos. And of course, alam na rin ni Joshua after witnessing it for so many years. Alam niya that it's not going to be easy. Hindi magiging madali ang laban. Kasi bakit po? Ang laban ay hindi basta-basta. We wrestle not against flesh and blood. We wrestle against principalities and power. At kung titingnan po natin sa ating mga sarili, hindi talaga natin kayang magtagumpay. Nagtatagumpay lamang tayo sa pamamagitan nating Panginoong Diyos. Pero hindi rin ibig sabihin na hindi na tayo haharap sa mga mabibigat na mga problema, mga pagsubok habang tayo nandito sa lupang ito. Because, again, when we surrender our lives to God, when we give our all to Him, and we are ready to fulfill the mission that He has entrusted to us, ano po mangyayari, mga ginigiliw na mga kaibigan at mga kapatid? Ang kaaway hindi matutuwa. Ang kaaway ay gagawa ng paraan para nang sa ganun tayo ay manghina. Tayo ay manlupaypay. Kaya yung payo, be strong and courageous. And I can say, I can also, I can really attest to this. Maraming pagkakataon, mga kaibigan, mga kapatid, ay ako'y nanlupaypay. Ako'y nanghina sa aking mga naranasan sa pagpapastor, sa paglilingkod. Maraming pagkakataon na ako'y nanghina, ako'y nabigla. Ako'y na-shock sa mga aking naranasan, sa aking mga nakita. At hindi lang po yun, maraming ang kaaway ay gagawa ng paraan. At hindi lang po yun, minsan dadaanin ka ng kaaway sa mga bagay sa paligid mo, pamilya mo, sa mga kaibigan mo, sa mga katrabaho mo. Kaya sabi natin Panginoong Diyos kay Joshua, be strong and courageous. Kasi ikaw ang gagamitin kong instrument
para mangyari ang mga bagay na ito. At ang sabi niya pa po dito, ang prescription ng ating Panginoong Diyos, dapat sundin mo yung law na ibinigay ko kay Moses. Be careful to do according to all the law that Moses, my servant, commanded you. Ano po? Ang paraan ay dapat manatili siya. Ang prescription ng Diyos, of course, we recognize the presence of God. Ang prescription ng Diyos, magpakalakas ka, magpakatapang ka sa biyaya na aking ipinagkakalob sa iyo, magpakatapang ka na kasama mo ko, and at the same time, magpakatapang ka, manindigan ka sa katotohanan at sa batas o sa law, sa guidelines na ipinagkaloob sa iyo ni Moses, na ang Diyos din naman ay ibinigay kay Moses. Ibig sabihin, mga kapatid, mga kaibigan, we need to immerse ourselves in the Word of God. At ang sabi pa doon, no, do not turn from it to the right hand or left. Huwag kang pupunta sa kanan, huwag kang pupunta sa kaliwa, straight ka lang sa pagsunod sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Kaya ang tanong siguro, sa pagsisimula ng quarter na ito, ng pag-aaral na ito, do you want to be successful? Yes or no? Sumagot kayo. Hindi ko ba naririnig? Alam ko, marami sa inyo sumagot, yes! Gusto namin maging successful. How can you be successful? Be strong in the Lord. Be courageous in the Lord. And then, study the Word of God. Immerse yourself in God's Word. And when you immerse yourself in the Word of God, ano po mangyari? Stay in His words. I-apply sa ating mga buhay. Of course, sa ating mga sarili mainatay, we need the strength that comes from the Lord. Madalas ang kaaway gagawa ng paraan para hindi tayo mag-aral ng salita ng Diyos. At pag tayo ay nawawalan ng panahon sa salita ng ating Panginoong Diyos, that will be a recipe for disaster. Recipe for destruction. We need to continue reading the Word of God. Amen? Kailangan manatili tayong nag-aaral, nagbabasa, at hindi lamang po yun, pinapakinggan at isinasabuhay ang salita ng ating Panginoong Diyos. I hope and pray, hindi po kayo nagsasawang pakinggan itong mga paalalang ito, na napakahalaga na magbasa tayo ng salita ng Diyos. Kasi ito ang recipe para maging successful. Tingnan nyo ha, sa dami ko pong mga napaglingkuran po, nung ako'y nasa Maynila, napunta dito po sa Cavite, nagpupunta sa iba't ibang bansa, marami tayong mga nakakausap na mga tao, at tulad po na sinabi ko kanina, minsan ang definition ng successful is when you have acquired those things na mga mahalaga, those things na kinukonsider ng mga tao na, eto, pag meron ka ng mga to, successful ka. But at the end of the day, I've talked to many people. At ang sabi nila, they've realized, many of them have come to realize that all those things that they have achieved, hindi pa rin sila naging masaya. Hindi pa rin naging kompleto yung kanilang buhay. Meron pa nga akong kakilala na talagang parang halos lahat kaya niyang bilhin. Pero ang sabi niya, at the end of the day, wala. Hindi klaro. Hindi masaya. Kumbaga yung, tingnan mo bigyan ka ng latest na gadget. Masaya naman pag meron ka niyan. Di ba? Pag may latest kang gadget, wala namang masama. Magkaroon ka niyan if you can buy that. Di ba? Well, if you can, and if also someone will give you, praise the Lord. Walang masama na magkaroon. Magamit mo pa yan sa gawain. Magamit mo pa sa ibang mga bagay. Pero at the end of the day, if you rely on that for your happiness, pag may lumabas na new model, malungkot ka na. Kung nandun yung kasiyahan mo. Pero kung ang kasiyahan mo ay nasa Panginoon, ano man yan, it's okay. Kung ma-receive mo man yung bago, o kaya man, o ano man yung ma-receive mo, o meron ka mang matanggap na kahit ano, may marating ka man, at the end of the day, your joy is already full in the Lord. Bonus na lang. Karagdagan na lang yan. Kumbaga kahit hindi mo matanggap yan, puno ang saya ng puso mo dahil sa ating Panginoong Diyos. Yet, the summons to be strong and courageous is not related here only to battle, morale, or to war strategies. Courage and strength are needed to stay faithful to the Torah and its specific requirements which define Israel's covenant with Yahweh. Grabe, ang ganda nito mga kapatid. Yung pagiging strong and courageous is not just about the
Of course, kasama yun, yung mga troubles, mga problems na kanyang harapin. But it's about being strong and courageous to stand for the right though the heavens may fall. To stand for the Word of God. To stand for what the Bible says. To stand for what the Lord commanded him. Kasi bakit po? Pag merong klarong utos ang ating Panginoong Diyos, anong nangyayari madalas? Kapag majority ng nasa paligid natin at yun ang nakita ni Joshua sa karanasan ni na Aaron, may malinaw na order ang ating Panginoong Diyos, but because of the crowd, yung mga tao sa paligid, ano po? Bumigay si Aaron. And now, Joshua's being reminded, even if people, the crowd, will be against you, stand for the right. Be strong and courageous to be faithful to the word of the Lord. And it's true, mga kapatid. It takes strength and courage para manatiling nakatayo, naninindigan sa katotohanan ng salita ng Diyos. Kasi bakit po? We live in a world of compromise. Nandito tayo sa mundo na kapag maraming gumagawa, gawin na rin natin. At minsan, ang nangyayari, mga kapatid, ang nagiging basis na natin ng tama at mali ay dahil ginagawa ng iba. And sometimes, mga kapatid, I have to remind myself. Kasi minsan po, tulad po ng nasabi ko, may makikita ka mga practices, at minsan ang magiging reason mo na lang, ay, ginagawa ng iba, okay lang siguro yan. No, mga kapatid. Yung sinabi ko po nung mga nakaraang lesson natin, hindi kailanman magiging tama yung mali, porkit ginagawa ng marami. Pag mali, ay mali. Kahit marami pang gumawa niyan, kahit majority pag ginagawa yan, pag sinabi ng Diyos na mali, mali yan. Because our standard of truth, the standard of right and wrong comes from the Lord. Yun ang moral compass natin. And so, the Lord is encouraging Joshua, reminding Joshua, to be successful, you need to listen to the prescription. Ito pong nakaraan, ako po ay nag-check up. Alam niyo, mga kapatid, nitong mga nakaraan, nung, I think, itong simula pa lang ng taon, ay meron po ako dapat na check up. So, ginawa ko, hindi po muna ako nagpa-check up. Parang yung madalas, di ba, sabi nila, wag ka na magpa-check up kasi pag nalaman mo, matatakot ka pa or kakabahan ka pa. So, ang ginawa ko po, pero lately, may mga nadalaw po ako ng mga churches, may mga nadalaw po ako. Medyo na wake up call ako. Kasi meron po akong mga napuntahan, nakagulat kasi nga po dahil nga po sa nangyari sa mundo natin, tapos yung mga kinakain na maraming tao, ang nangyari po at age mga 30 below, nagkakaroon na ng mga sakit, na yung sakit na dapat ay mararanasan mo pa at 50, nararanasan na ng mga 30 years old. May kaibigan po kami na yun nga, at age na 30 below, ay nagkaroon ng problem sa heart, na stroke, meron namang iba, ay nagme-maintenance na, ng below 40 pa lang. So sabi ko sa sarili ko, I think I need to have myself check. Pero bago ko magpa-check, sabi ko, try ko muna magpaka-healthy. Okay, so ang ginawa ko po, everyday now, I'm running 5 kilometers yung average ko everyday. Pero minsan po, I go above 7, 10, everyday po yan. Or minsan, pag pagod na pagod, papahinga lang naman isang araw, then takbo na ulit. Ano po? So, and then, pati yung pagkain, I try to adjust. I try to, limit yung mga intakes na mga, ngayon niya sabi sa akin, pati ngayon, chine-check mo na lahat. Chine-check ko na kung okay ba yung yung mga ingredients dyan and all. And by God's grace, mga kapatid, I feel very okay. I'm in my ideal weight by God's grace. Although dati pa naman nasa ideal weight, pero mas ibinaba ko pa po siya. And alam niyo po, nung nagpa-check up ako, yun din, kung ano yung by God's grace, dahil na-wake up call tayo, and I'm so blessed, kasi po, as a church, we also emphasize sa health, kahalagahan ng health. At alam niyo yung doktor, yun ang mga pinayo sa akin, yun ang prescribe ng doktor. Sabi ng doktor, wag ka muna kakain nito, wag ganito. Tapos may dietitian pa, sabi ng dietitian, dapat ingat ka sa ganito. Kakain ka lang nito 2 to 3 times a week, o kaya naman once a week lang, o kaya kung kakain ka niyan, dapat mga ganito lang. And by God's grace, mga kapatid, I have been faithfully following those. Kasi bakit? Kasi sabi ko, I want to, and of course, before I started that, I asked for the strength that comes from the Lord. Kasi bakit po? Ang hirap kaya, na basta-basta mo na lang babaguhin yung lifestyle mo and diet mo and all. Although, mga kapatid, I'm very careful with my diet. Pero ngayon, mas careful lang ako
sa mga ini-intake. Tapos naalala ko yung sabi ng doktor sa akin, sabi niya, you cannot eat anymore just like when you are still 20. Sabi niya sa akin, hindi mo pwedeng gawin yan. Kailangan mo ng kontrolin mo na yan, ayusin mo na yan. And kung yung prescription ng doktor, sinusunod natin, how much more the prescription ng Diyos to stay in His Word. I hope and pray, mga kapatid, we will always look and study the Bible and see His advice, His command to us. At ano man ang mangyari, mga kapatid, tuloy-tuloy. Kaya po lately, kahit umuulan, sabi ng doktor, hindi lang sabi ng doktor, dahil gusto ko rin talaga. Sabi ng doktor, dapat tuloy-tuloy mo yung takbo mo, ha? Sabi niya, isang buwan ka na palang tumatakbo ng dire-diretso. Dati po kasi sulpot-sulpot lang pag may time lang. Ngayon, talagang tuloy-tuloy. So ngayon, kahit umuulan, hanap ng paraan para makatakbo. Ang point, mga kapatid, kung tayo lalong nai-encourage para gawin ng isang bagay, lalo na't sinabi ng somebody na we believe in authority, like doctors, how much more God? He knows what's best for us. So this is God's recipe for success. And then, number 3, ayan, dinalay time natin. Number 3, ano pa ang recipe for success? Number 1, God's presence. Number 2, God's prescription. And number 3, God's promises. Ano sabi sa Joshua 1:8? This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night. Ayan so that you may be careful to do according to all that is written in it. Talagang susundin lahat na nakasulat doon. For then you will make your way prosperous and then you will have good success. Ayan in order to be prosperous and successful, ano daw po? Meditate upon His words day and night and be careful to do everything that's written in it. Yan ang recipe to prosperity and success. Alam niyo yung word na prosperous from the Hebrew term chalak, Joshua 1:8, implies the satisfactory accomplishment of what was planned or a state of favorable circumstances. Kumbaga, magiging mas maayos yung circumstances o yung iyong situation or na-accomplish mo kung ano yung dapat na gawin. Yung word naman na success, the term sakal, to be, or sometimes translated as to be wise, can be translated as prosper or be successful. But it can also mean to be prudent or to act wisely. So, ibig sabihin mo batid, ito, when we look at this word, sometimes po kasi yung word sa Hebrew, hindi sapat yung English para ipaliwanag kung ano ba talaga yung ibig sabihin ng salita. Marami pong pagkakataon na ganyan po sa original language. That's why we encourage, kung may pagkakataon, kaya ginagawa po natin dito, binabalikan natin yung mga original na mga wordings. Kasi hindi sapat yung English translation madalas. Kaya minsan po, you have to compare one translation to another to get the whole meaning, possible meaning of the text. So that's why success is not necessarily defined as material prosperity, though it does not exclude it. Okay? Hindi siya tinatanggal. Success has to be seen as a state of harmony with the spiritual values and principles that lie at the foundation of God's created world that are expressed in His law. Kumbaga, yung success and prosperity is when we align ourselves sa kalooban ng ating Panginoong Diyos sa ating mga buhay. Kaya nga po yung prosperous na you will be in a state of favorable circumstance or yung successful na you will act wisely. You will be prudent. Yung pagiging successful is acting wisely and being prudent. Kasi bakit po? Ang sabi dun sa text na binasa natin, meditate upon His words, sa book of the law, day and night, that you may be careful to do according to all that is written in it. Manatili tayong nasunod sa kalooban ng Diyos. Yes, it is true. We are saved by faith. Tayo ligtas sa pamamagitan ng biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya. Pero hindi ibig sabihin, hindi na tayo susunod. Kasi yung katunayan, mga kapatid ko, o yung kung tayo'y tunay na binago ng ating Panginoong Diyos,
Kung tayo tunay na lumalago sa pagkakilala sa Kanya, we will follow the law. Hindi dahil yung pagsunod sa kautusan ay nakakadagdag sa kaligtasan natin, kundi dahil mahal natin ang Diyos na nagmamahal sa atin ng lubusan. Amen? Dahil mahal natin ating Panginoong Diyos, we will follow His law. Mananatili tayo sa Kanyang kautusan. Okay? Kaya po yung pananampalataya, thank you sa ating Panginoong Diyos, by faith we are saved. But it doesn't mean inaalis natin ang kautusan. Kaya ang sabi sa Romans 3:31, basahin natin, do we then overthrow the law by this faith? Yung saving faith? By no means. On the contrary, we uphold the law. Ibig sabihin, mga ginigiliw na mga kaibigan at mga kapatid, yes, by faith we are saved. At kung tayo ay tunay na lumalago sa pagmamahal, pagkakilala sa ating Panginoong Diyos, ang ending mga kapatid o ang result, tayo ay susunod sa kahit anong Kanyang sinasabi. Kasi bakit lahat ng sinasabi ng ating Panginoong Diyos para sa ikabubuti natin. Hindi tayo nag-iisip na yung pagsunod natin will add merit. Yung pagsunod natin ay magdadagdag sa kaligtasan o sa ginawa ng ating Panginoon sa Kristo. No. Ang pagsunod natin ay dahil sa pagkakilala natin na ang Diyos ay nagmamahal ng lubusan sa atin. Ang Diyos ay napakabuti sa bawat isa sa atin. Kaya naman mga kapatid, we will follow the law. Katulad ng payo kay Joshua, mananatili ka sa sinasabi niyan, sa sinasabi ko, sa lahat ng panahon. Ang promise na ating Panginoong Diyos, when this happens, you will be prosperous and successful. Again, not limited to material blessing, but you will be in a state of favorable circumstances. Lagi tayong magiging at peace. We will be happy in this life. We will be wise. We will act wisely. Successful mga kapatid, pag ikaw ay successful na, recipe for success na pinag-usapan natin. At ayan, panghawakan natin ang pangako ng Diyos. Siya magbibigay ng success. At pag tayo successful na, we will act wisely. Di ba minsan may naririnig kayong mga salita na, ito, parang kung kumilos, akala mo naman hindi pa successful. Di ba minsan may mga ganung mga terminologies? Kasi bakit po mga kapatid, ang point nila, di ba pag sometimes, yung mindset ng tao, when you reach something, or you have achieved something, they are expecting, halimbawa, nakapag-aral ka, ina-expect na yung pananalita mo, yung choice of words mo, yung way mo magsalita, way mo makipag-usap, nagbabago. Kasi bakit you're already educated? Diba? Ganun mag-isip yung tao. Mga kapatid, kung i-apply natin, if we have seen and witnessed and experienced the goodness of God, yung sabi dito, you will have good success. We will start to act wisely and we will be prudent. Ibig sabihin mga kapatid, the way we live will show that truly we have been with the Lord. Kaya po, susunod tayo. Nababago ang ating mga buhay. We will never be the same again. Kaya nga po sa buong Bible, malinaw na sinasabi, we don't overthrow the law because of our faith. So, yung balance mga kapatid, ng grace o ng mercy and truth, yung grace and law, they always come together. And when we look at the cross of Christ, we see His grace, we see His upholding the law. Because in the cross of Christ, ang forgiveness ng Diyos we can access. Ang forgiveness ng Diyos ipinagkaloob sa atin. And at the same time, in the cross of Christ, we see that the law exists. Kaya justice and mercy met together, kiss each other in the cross of Christ. Muli po, if you want to be successful, the recipe for success, always remember God's presence. Always remember God's prescription. And always remember God's promises. Nawa po na-bless kayo. Let's bow our heads and let's pray. Maraming salamat po, mahal na Diyos. Tunay pong napakabuti ninyo. Salamat po sa mga paalala. Tulad po ni Joshua, Panginoon, sometimes we're so busy thinking, how can we be successful in this life? Pero nalilimutan po namin that we need to stay in your presence. We need to stay in your word. To
Tulungan niyo po kami, Panginoon. Magmula po ngayon, sa biyaya po ninyo, sa lakas na nanggagaling sa inyo, na lagi lamang pong sumunod sa inyong kalooban, manatili sa inyong mga salita. Manatili lamang sa inyong presensya. O mahal na Diyos, sa aming mga sarili kami mahihina. Ngunit salamat po na sa kapangyarihang galing sa inyo, wala pong imposible. Salamat sa aming Panginoon Kristo who died on the cross for us. Pagpalain niyo po ang bawat isa at anumang problema at pagsubok na aming pinagdadaanan, tulungan niyo po kaming manghawak sa inyo. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong ginawang pagsama dito po sa napaka-exciting na pasimula ng ating pag-aaral, and we hope to see you again next time. Please continue sharing the video para mas marami pong makinabang at mabless. At muli po, maraming salamat sa pag-support, sa pag-pray po sa ating ministry. At nawa po ay patuloy kayong pagpalain pa ng Panginoon at patuloy na mapalaganap pa natin ang Ebanghelyo sa marami pang mga lugar at maraming pamamaraan. Muli po, maraming salamat. God bless you all.